let's touch a little bit on Sara Duterte's strategy naman. So, bago nagka-impeachment complaint, way before all of this, ano sabi ni Sara Duterte? Di ba, ayaw niya mag-take ng oath, ayaw niya mag-testify. Sabi niya, I'm not gonna answer any questions in the committee hearings kasi this is not the proper forum. File an impeachment complaint. I will answer your questions there sa impeachment court. Ayun na, nag-file. Kasi people took her word for it. They filed an impeachment complaint. Ayun, nandun na sa Senate. And what does she do? She goes to the Supreme Court, pinapahinto yung impeachment process. Alak ka! Bakit pa kayo nagtataka? Sinungaling yung tatay, sinungaling din yung anak. Hindi ba? Nagmumura yung tatay, nagmumura din yung anak. Mamamatay tao yung tatay, mamamatay tao din yung anak. Ba't kayo nagtataka? So, this is the Duterte playbook. Diversion, deception, legal maneuvering. Yan talaga ang Duterte playbook. Diversion, ano na nga sila yung ginagawa nila na gab, yung, ang daming blanco, blah, 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 blah. Every time nagsasabi na ako ngayon ng blah, 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 si Marcoleta tuloy naiisip ko. What a good lawyer, blah, 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 yung best argument niya. Anyway, so, yung kanyang mga abogado, no? Dito na, nag-file na ng, unang-una, yung diversionary tactic nila, si SMR, nag-finailan nila sa ombudsman na, ano daw, tanggalin preventive suspension. Gusto nila, kung sino yung nag-aakusa kay VP Sara, gawin din nilang masama para, aside from diversion, sabihin na kung yung nag-aakusa kay VP Sara ay magiging sa mata ng tao ay masama, ibig sabihin si VP Sara ang malinis, no? Tapos ang second strategy, naku, ipakita natin sa taong bayan, marami pa ding nagmamahal kay VP Sara. Pero paano yan? Yung Friday group nga nila, pakonti ng pakonti na. Tapos ngayon, umiska po na si Maui kasi ayaw pumunta sa TRICOM hearing. No? Nagpapaganda na lang si Maui sa Thailand. No? So, anong ginawa ni VP Sara? Nung in-interview siya, sabi niya, mga kababayan, this was when she was, I don't know, her meds had already kicked in and she was pretty chill. Her antipsychotics were probably working pretty well kasi chill na chill si VP Sara. Ganun siya. Mga kababayan, ang dami po nating problema, kagutuman. Ang lusog-lusog mo, VP Sara, mukha namang hindi ka nagugutom. Si Trixie Cruz Angeles din na nagsasabing, Mr. President, gutom na kami. Si Trixie Cruz Angeles, lusog-lusog din ng katawan. 5 pa ang nagbe-makeup sa kanya, hindi din naman siya gumanda. Paano naging gutom yun? Pero sabi ni VP Sara, kagutuman, wag na kayong magpunta sa EDSA, wag na kayong magrarally. To make it appear that people are not going out to the streets because they have other problems. Actually, VP Sara, people are not going out to the streets because they don't support you.
Kasi kung yung ibang grupo nagtatawag, marami namang lumalabas eh. The simple reason that people don't go out to the streets for you is because nobody likes you anymore. Yun ang real reason. Wag mo nang dinidisguise mo pa eh. Yun ang tinatawag na deception. Pinapalabas mo pa na may public support ka pa. Eh nung nag-survey nga, 18% na lang pala kayo. Baka sa susunod, maging 8% na lang yan ha. DDS, paliit na kayo ng paliit. Oh. Gutom na kayo, eh yung katawan nyo, malusog pa naman. Pero yung number ng DDS, paliit ng paliit. Yun ang totoo. Chill outside but burning inside. Oh. Yun ang dapat kantahan siya ni forthwith ni Isko Moreno ng Dying Inside. Tapos sayaw-sayaw pa si Isko, no? Dying Inside to Hold You. Oh. Di ba? Oh. Sabi, kasi style ngayon eh. Mga kapatid, huwag na kayong lumabas at mag-rally-rally. Di mo na kailangan sabihin yun, BP Sara. Wala naman talagang lalabas para sa'yo. Ayaw na nila sa'yo. Hindi mo ba alam yun? O alam mo yun, tapos sinabi mo yun kasi alam mong walang lalabas para sa'yo. Lukarat din ito eh. Joker talaga. Joker talaga sa si VP Sara eh. Naku po. Ay, hi. Uy, Romel, gising ka ba? Thank you for coming ah. First time ni Romel dito ah. Thanks, Romel. Nagpunta talaga si Romel. Kanta ni Queen Luz tayo. Ano tune yan? Help me if you can. Help me if you can, I'm feeling down. Ganun ba yun? Hindi ko naman. Kapanahonan ko yata yan, guro ako. Anyway, so yun, manufactured public support. Pinapaano niya na kunwari, meron siyang public support. May PhD yata sa ito, yung mga Duterte, troll farm and disinformation. Na yata tayo dito. Oh, tapos yung last na ko kay VP Sara, yung pang niya na, uy, bakit more than one impeachment complaint? Ang dami-dami mong abogado, pati yung, mali pala yung name na Manugang. Englishin ko na lang. Father-in-law. Mali yata yung Manugang na word. Father-in-law niya, former judge yun. Tapos, nandun yung tatay niya na palaging pinagmamalaki ng mga dilis. Ay, ang galing yan! Prosecutor yan, kung ano-ano. Sige na, magaling na yung mga abogado mo. Hindi ba nila alam na before mo, when you count the number of impeachment na sinabi mo na more than one in a year, yung mga complaints, hindi naman counted yun. May 3 na other impeachment. Complaints lang yun. Hindi naman umabot yun sa Justice Committee. Isa lang ang na-endorse from the Congress, from the lower house to the Senate. So anong pinagsasabi nyo na there's na violate daw yung having more than one impeachment complaint? I mean, one impeachment. Ano pa pagkakasabi nila? Na basta isa lang ang impeachment complaint na na-initiate ng House na na-forward sa Senate. Loko to si VP Sara, ang gagaling, ang Fortune Law Firm pa. Kaya